Nabatay isang grade 5 student sa Antipolo, Rizal, ilang araw matapos ang palhin umano ng kanyang guro. Dinala sa ospital ang estudyante matapos ireklamo na sumasakit ang kanyang ulo. Nakomatose ang bata kalaunan. So headache pagdating sa bata, napakaraming pwedeng sanhi niyan. So dapat alam natin kung kailan pa ba yan nagsimula, ilang araw na, kung ano yung mga kasamang sintomas, may kasama bang pagkahilo, pagduduwal, kung may history ba ng trauma, yung mga nabugbog, o kaya nabagok yung ulo. Tapos dapat alam natin kung ilang taon na yung bata, tsaka kung ano yung mga iba niyang sakit. Pumanaw kahapon ng umaga ang isang grade 5 student sa isang ospital sa Marikina. Ilang araw na siyang comatose sa intensive care unit ng ospital. Dinala siya sa ospital matapos idaing ang sumakit niyang ulo. By the way, pag sinabing trauma, meron na po yung brain damage. Ibig sabihin, hindi na gumagana na maayos yung brain niya. Pwedeng temporary yan, ibig sabihin panandalian. Pwedeng bumalik sa pagkagising. Tapos pwede namang permanent. Ibig sabihin, hindi na siya magigising. Usually, nakapikit lang yung mata nila, unresponsive. Kahit tawagin mo, galawin mo, kahit mag-induce ka ng pain, kahit bigatan mo yung dito, yung sa buto dito. Ganun kasi ginagawa namin sa mga patients. Dinidiin na namin yung buto dito para makita namin kung nagre-respond sila sa pain. So kahit anong diin mo dito tapos hindi sila umuungol or gumagalaw, ibig sabihin unresponsive na sila sa pain. Pag coma, kadalasan yan, meron na talagang traumatic brain injury. Ibig sabihin, nagtamo ng sobrang trauma yung brain na nag-cause ng dysfunction niya. Pwede rin namang dahil sa stroke, nagkaroon ng pagdurugo doon sa paligid ng utak, naipit siya, nagkaroon ng coma, hindi gumana yung brain. Mga metabolic causes, pwede rin. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagbabago dun sa timpla ng dugo mo sa katawan. May mga na-overdose ng alcohol, sa mga malakas po uminom, tapos hindi na kinaya ng atay nyo ng katawan nyo, pwede rin kayo makoma. Pero ito kasi bata tapos meron pang allegedly sinampal daw ng malakas. So baka traumatic brain injury ang una nating isipin dito. Sabi po ng anak ko, teacher, ang iingay po nila. Sabi ni teacher, gusto mo ba ikaw makisali ka rin? Tapos nung naupo siya, pinalikan siya ni teacher, hinila siya sa uniform, sinambunutan siya, sinampal siya. Grabe naman yung sampal na yun. Kung totoo man to, no? Kung meron tayong evidence, kung meron tayong CCTV, kung gano'n man kalakas yung sampal, again, pwede pa rin yan mag-cause ng trauma. Meron tayong tinatawag na concussion. Ang nangyayari dito, nagkakaroon ng injury yung brain na nagkakos ng dysfunction niya. Ibig sabihin, hindi siya gumagana for a short period of time. So, nakaka-recover siya. Kadalasan to sa mga aksidente, sa mga contact sports, boxing, o kaya mga nalalaglagan ng mabibigat na bagay sa ulo. Ang nangyayari sa kanila, pwedeng nagbabago yung mood, biglang nagiging irritable, pwedeng biglang mawalan ng malay, pwedeng nahihilo o kaya nahihirapan matulog o kaya naman sobrang haba ng tulog nila. Pag contusion naman, iba to doon sa concussion, ibig sabihin nagkaroon na ng pasa mismo yung brain. So mismong brain na talaga yung tumama. So kapag nagkaroon ng pasa yun, may onting pagdurugo doon. Makikita po yan sa CT scan. Kapag in-scan yung bata, doon sa CT scan machine, makakita po tayo ng mga puti-puti doon sa paligid ng brain kung saan nandun yung mga pasa-pasa. Pag contusion, medyo mas severe yung impact ng brain. Kadalasan to kapag nababangga ng sasakyan o kaya naman talaga sinuntok ng direkta sa ulo. Pero still, di natin masabi kung ano nangyari kasi wala tayong evidence nung pangyayari dun sa classroom. One-sided lang yung alam natin dito, yung kwento lang nung mother nung patient. Nangyari raw ang pananampal ng kanyang Filipino subject teacher noong September 20. Patapos nito, hindi na raw nawala ang pananakit ng kanyang ulo, particular sa may kanang tenga. Nawalan daw ng balanse si Francis J. at nakaranas din ng pagsusuka. So kung nakikita nyo, no, yung mga kasamang sintomas nung ating pasyente, medyo typical sa traumatic brain injury, nawawalan ng balanse, may kasamang pagsusuka, tapos sumasakit daw yung tenga. Noong September 26, isinugod na siya sa ospital at kalaunay na comatose. Nakausap na raw nila mismong guro na inirereklamo pati ng ilang saksi na makaklase ng biktima. Ang sabi po nung teacher, yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is ginanon lang daw niya yung bata. Okay, so kung ganong motion lang, no, yung ginanon lang daw, tinapik yung pisngi, sobrang less likely na mag-cause ng brain injury yung ganon. Kasi ginanon lang daw So kung magbe-base tayo dun sa history lang ng teacher, medyo less likely yung traumatic brain injury sa ganong demonstration ng pagtapik sa ulo. So baka kailangan natin mas mag-investigate further. Nagpunta rin daw ang nanay ni Francis sa paaralan isang araw matapos ang umano'y pananampal. Ang homeroom advisor daw ng bata ang nakausap ng nanay at hindi ang inirereklamong teacher. Dahil September 20 pa nangyari ang insidente, hindi na maaari ang warrantless arrest. So kung September 20, almost 2 weeks yung pagitan ng incident tsaka yung pagkakakomatose ng bata. Kadalasan naman sa mga cases ko before, usually nagpapakita yung deterioration ng patient or yung pagkabagsak ng katawan ng pasyente immediately after ng trauma. Sabi natin several hours. Pero pwede yan tumagal up to several days, 3 days, 4 days. Pero kung 2 weeks, pwede pa rin yan. Kasi sabi natin nagkaroon ng maliit na tagas ng dugo dun sa brain. Sobrang kapirasong dugo lang yun. Pero nung umandar na yung mga araw, tumagal na siya ng several weeks, lumaki ng lumaki, dun na nag-cause ng pagkaipit ng brain, yun ay nag-cause ng coma. Pero still, hindi natin pwede sabihin na yun talaga yung nangyari. Kasi wala tayong evidence So one-sided story lang to, wala tayong CCTV. Tapos meron
meron lang tayo yung pahayag ng teacher. So, dito na ngayon papasok yung importance ng autopsy. We will be filing a complaint of homicide in relation to Republic Act 7610. We are just waiting for the medical legal and the autopsy report na manggagaling po sa hospital. Okay, so yung autopsy po talaga makakatulong para masolusyonan or masagot yung mga katanungan natin dito. Again, yung brain po kasi natin nakapaloob yan sa bungo. Okay, so itong bungo kasi natin sarado yan eh. Walang ibang lalabasan dyan yung dugo, walang ibang lalabasan dyan yung namamagang brain. So kapag nasiksik dyan yung namamagang utak or sobrang dugo galing doon sa traumatic brain injury, pwede maipit yung brain, pwede mag-deteriorate yung function. Ngayon, kung may kakilala kayo or kayo mismo nagkaroon ng brain injury, na nasuntok, na aksidente, nabangga ng sasakyan, nabagsakan sa ulo ng mabigat na bagay, wala po kayong ibang gagawin kundi pumunta sa emergency room, sa ospital, kasi kailangan po kayo makita ng doktor and dapat po ma-check nila kayo para sigurado tayo na safe yung ating brain. Pero kung sa anumang dahilan na naaksidente ka, tapos hindi ka nakapunta sa ospital, ito po yung mga dapat nating bantayan. Kung kayo ay nahihirapan matulog, kung kayo ay sobra-sobra yung tulog, kung kayo naman ay nagbabago yung mood, kung medyo disoriented kayo, sabihin natin biglang hindi nyo alam kung anong oras, biglang hindi nyo alam kung nasaan kayong lugar, o kaya bigla kayo naduduwal, nagsusuka, biglang sobrang sakit ng ulo, o kaya biglang nawalan ng malay, yan po yung mga warning signs na kailangan nyo na talagang pumunta sa ospital. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Nakikiramay po ako sa mga naiwang pamilya ng grade 5 student and sana po magkaroon na ng hustisya yung kaso nyo.